What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Malinaw po yung pakikipag-usap po. Siyempre, nais ko nga palang bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Siya nang bibigyan natin ng reaksyon. Tuloy natin. Nakikipag-pistok po tayo nung panahon ni Pangulong Duterte, localize. Kunwari, yung mga NPA po dyan sa lugar na yan. Yun po yung kinakausap ng mga mayor. Yan po yung project ng NTF-ELCAC di ba? Kausapin ng mga mayor, barangay, tapos pupuntahan na yung lugar, umuunlad yung lugar. Pag umunlad na, mararamdaman nila na may gobyerno na. So yun po yun, whole of government approach. Yan po yung ginagawa. Ngayon, biglang paulit-ulit po nung panahon po ni Pangulong Duterte na hindi na po makikipag-usap yung national government dito po sa national leadership ng NDF, no? Hanggang sa, yun na nga, nagipit po sila dahil pinasa natin yung ATL, yung anti-terrorist law. Malaki din po epekto niyan kasi ang epekto po niyan, once na nabansagan po na terrorist yung isang grupo, mere membership, may pagkakasala ka na, di ba? Okay. Anyo na, Sa madaling salita mga kapatid, buong akala natin nagpapatuloy lang yung NTF-ELCAC. Tapos kagabi, biglang, uy, teka muna. Parang, ano tong pirmahan na to? May pirmahan. Wala naman sinasabi na papunta sila sa Pistok. Wala rin naman sinasabi na papunta sila sa Tigil Putukan. Wala rin naman tayong problema kung totally magliligal na lang po yung ating mga kasamahan, mga Pilipino rin naman yan, di ba? Matagal na naman natin sila. Gusto naman natin, no? Wina-welcome naman natin sila rito, no? Basta wag lang sila wala na lang yung mga arm, di ba? Component. Yun ba, malinaw ba yun sa mga nakikipag-usap? Na makikipag-usap lang kami sa inyo ng tungkol sa kapayapaan kung totally wala na talaga silang arm component, no? Kasi kung meron pa rin po, babalik lang po tayo sa mga kinuwento ng mga dati na mga rebelde. Ano po yung kwento nila? Gagamitin po pag may mga tigil putukan, pistok, tigil putukan, ceasefire. Magagamit po yan para muli silang makapagpalakas, di ba? Nakwento na nga po yan dahil malaya po sila, meron po silang NDF, kasama po sila, lahat po ng mahuhuli biglang kasama na ngayon sa negotiating panel. Ayun, kasi kapag may peace talk talaga, no, talagang malaya na sila na nakakapagalaw-galaw yung mga taong labas. Ay ina na itawag natin kasi medyo delikado yung mga salitang no, yung mga taong labas, ganyan, yung mga antay na lang, no? Pero para sa akin, no, bakit kaya naglalaban-laban pa? No, ang ipinaglalaban ba ng mga antay is yung karapatan ng mga Pilipino? Yun kasi napapanood ko sa mga movies, 'di ba? Wala silang ibang sinasabi kundi ang karapatan ng mga naaapi ang kanilang ipinaglalaban, yung karapatan ng mga Pilipino ang kanilang ipinaglalaban. So magandang adhikain talaga 'yun. Para sa akin, maganda talagang adhikain kung ganun talaga. Pero hindi naman siguro kailangan na Pilipino sa Pilipino ang mag-aaway, no? Ang maggaganunan, 'di ba? Hindi ko maano medyo alam nyo naman, 'di ba? Pwede naman siguro nila na bigyan ng pagkakataon ang gobyerno, no, na magsilbi, no, sa taong bayan na hindi pinapangunahan. Kasi ang nangyayari kasi kapag may ayaw nila ng ganito, ganyan, kinokontra talaga nila. Alam naman natin na karapatan din naman nila yon na kontrahin kung ano yung maling patakbo ng gobyerno. So siguro naman kung talagang mali is doon na siguro umaksyon, doon na ganyan, gumawa ng, hindi naman yung mga mararahas na bagay, no? Gumawa sila ng hakbang
no, para gisingin yung nagpapahirap sa bayan na yun. Kahit naman yung lahat ng mga tao pwedeng no, kumilos, no, para ibaba yung tao na yun na walang ginagawa sa pwesto. Pero yung mga kasi, kahit na may maayos na nangyayari, is kumukontra pa din. Hindi ko naman sinasabi na sila, yung nagiging kontrabida sila dito. No. Na ang ibig ko lang sabihin, mas maganda siguro kung mabibigyan lagi nila ng pagkakataon yung gobyerno na mamuno, no, na gumalaw kung ano ang maibibigay ng nasa gobyerno, nasa posisyon dito sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi wala namang perpekto Kahit sabihin mong antay ka, hindi mo rin naman maibibigay yung pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi pa rin malulutas ang mga problema. Ilang bala ang uubusin mo, ilang buhay ang mawawala, pero ganun pa rin ang nangyayari sa mga Pilipino. Hindi nagbabago. Kasi kung gusto nyo ng pagbabago, unang-una dyan is dapat yung kapayapaan. No, yung pagkakaisa. Yun ang unang-unang formula kung gusto nyo ng pagbabago. Pero hanggat kumukontra kayo at hindi kayo nakikisama sa kung ano ang ipinapatakbo ng gobyerno, kung ito naman ay mabuti o nakakabuti sa lahat, is bakit kokontrahin mo? No? Dapat is makiisa ka na lang. So sinasabi ko nga, kung hindi talaga maganda yung nakikita natin at talagang pinapahirapan ng bansa natin nung politikong yon na nasa mataas na posisyon, dun siguro gumawa ng hakbang. Hindi lang naman yung mga makakaliwa o silang gagawa ng hakbang, kundi yung mga tao na talaga, yung mga Pilipino na talaga. Pero sa ngayon siguro mas bigyan pa natin ng pagkakataon, no, na yung gobyerno muna ang kumilos. Although may mga pasakit na nangyayari na sa atin ngayon, yung mga bilihin, di ba? Mamahal. Hindi na natin kailangan kasing magpangayan, magbuwisa ng buhay, di ba? Gamitan ng armas, ganito. Hindi sagot yan Hindi pa rin uunlad ang Pilipinas kahit ilang buhay ang malagas dyan. O, yun po yung kinatatakot natin doon. Hindi po natin problema na bumalik yung mga kapwa natin Pilipino o yung peace process. Wala po tayong problema sa peace process Sino po ba may ayaw ng kapayapaan? Ang gusto po natin, no, yung pong magkaroon po ng talagang wala na po talaga yung mga grupo na armadong nakikipaglaban sa pamahalaan. Yung magbalik talaga yung sincero. Ang problema lahat po ng presidente. Lahat po ng presidente after po ng EDSA. Inaaway nila. Di ba? Mula kay Cory hanggang kay Pangulong Duterte nakipag-usap sa inyo. Pero wala po nangyari. Ibig sabihin, lagi lang po ang sinisisi. Hindi sincero ang pamahalaan. Hindi pa ulit-ulit lang po tayo sa problema natin. Kumbaga, walang perfect government sa kanila di ba? Sana po this time maging mas matalas po yung ating na kasi nakakatakot yung mga kondisyon nila hindi na idedeklara na yung grupo nila, CPP-NP, hindi na idedeklara terorista. So ibig sabihin, malaya na naman makakarating yung mga pondo-pondo nila kung saan man magmula. Yun po yun naawat yung pagpupondo dahil na-declare sila na terrorist group. Yun yung nakakatakot yung tapos tuloy-tuloy pa yung aminin man natin at hindi, no? Malaking bagay po 'yun kaya po hindi naaawat po yung naaawat po yung mga possible na mga magnegosyo sa Pilipinas kasi nga may mga karanasan na May mga karanasan na meron yung mga cell site na lang nagbabayad. So sa akin, ang ganda na ng NTFL ka, pondohan na lang, dagdagan ng maraming pondo para kasi politika Gustong sabihin na Duterte kasi bumabalik tayo sa dating sakit na kahit maganda yung programa, basta programa ng dating Pangulo, dapat mali kagad, dapat parang ang hirap pong tanggapin na ganun po yung kalagayan. Puti, ang dami pa nating oras. Bakit paubusan na ako ng mga teka lang talagang yung mga talagang kapag yung dating Pangulo na si FPRRD ang pag-uusapan, talagang galit sila dyan. Kasi alam nila, nagalit din sa kanila sa FPRRD. No, ayaw talaga nila dyan Di ba? Siyempre talagang kontra sa FPRRD. Ang gusto talaga ni FPRRD is yung
walang kumakalaban sa gobyerno. Mali naman talaga na kalabanin mo ang gobyerno kahit ng mga panahon pa dati. No, kahit naman kasi kalabanin nyo ng kalabanin ng government, wala pa ring mangyayari. Presidente pa rin yan, gobyerno pa rin yan. Hindi mawawala ang gobyerno dito sa Pilipinas. No, kahit sabihin na dumami ang mga antay at pabagsakin ng gobyerno, hindi talaga kakayanin. No? Kasi ang tagal na niya, no? Ang tagal ng eringgihan niya ng mga taong iba ang paniniwala sa gobyerno, no? Pero wala pa ring nagtatagumpay. Ganun at ganun pa rin ang nangyayari. Hanap lang tayo. Wala na SMNI. Tsagain na rin natin ng Ako po, ang posisyon ko po, hindi po ako against sa pistok. Basta yung pistok na totohanan, yung wala na talaga hindi na po kami mag-armas, 'di ba? Bago magpistok, talagang ito na po. Gusto nyo yung mga stronghold nila kukutaan na ng militar. Ganun, yung talagang pistok talaga na pistok. Hindi po yung pistok na para para po naawa rin po ako sa mga kababayan nating nasa bundok eh. Mga Pilipino din po yan eh. Karamihan po diyan mga, 'di ba? Mga talagang idealist talaga na gusto nila talaga magkaroon ng total na pagbabago. Ito po mga pinagsasabi nila, there is no legal duty on the part of the Philippine government to cooperate with the ICC. Ang sinasabi lang ng Philippine government dahil may issue kami sa jurisdiction, hindi na settle, huwag ka mag-expect ng cooperation from us pero hindi kita pinipigilan sa investigation. So wala naman po pumipigil sa ICC. Pero hindi kami makikipag-cooperate dahil yan po yung official na pahayag ni Minardo Guevara. Okay, ang ibig sabihin po niyan, kung gusto niyo ituloy pa rin yung inyong investigasyon kahit hindi kami makikipagtulungan, meaning, ano po ibig sabihin nun? Kung sakali po na mapatunayan nila, halimbawa, nagpatuloy sila na investigasyon at sabihin nila, no, may probable cause, sampahan ng kaso si Duterte, mag-issue sila ng warrant of arrest. Hindi po Philippine government ang aaresto kay Pangulong Duterte. Kasi no aresto? Yung taga-Europe pupunta rito para aresto. Paano nila may lalabas si Pangulong Duterte? Di ba? Ayan po teka muna, basahin natin yung kung ano yung mga kondisyon. Ito po yung nakita nating mga kondisyon para magkaroon ng pistok. Mukhang sila na rin yung para hindi matuloy. Kasi palalayain yung mga political prisoner. Correct. Kung gusto ng kapayapaan sa terms ng ating gobyerno, human rights daw gusto makapag-cooperate. Lagi naman silang ka-cooperate eh. Meron po, good news po. May pangalawang Pilipino na po na hostage na napalaya po sa Israel. Ito po ay si Noraline Babadilla. Ayan. Okay. So napalaya na rin po si Noraline Babadilla. Pangalawa pong na-release mula po sa Gaza. Congratulations po sa mga patuloy po na nakikipag-negotiate. Kasi yan eh. Nagpapalitan sila ng prisoner eh. Sayang, hindi ko pa bayaan nyo, papanoorin ko po yan. Okay, ito naman po ang sinabi ni Big Brother. Every Filipino has long wanted lasting peace. But on the part of the government's enemies, I can say that they are not taking peace talk seriously. As Benjamin Netanyahu said, if you want peace, security, and better life for Palestinians, destroy Hamas. Yun lang po, di ba? Pwede naman po kayong maging mga mambabatas. Pwede nyo pong ilako yung kagandahan ng communism. Di ba? Sa legal. Ang dami na pong bansa na may mga communist party sila na nananalo. Meron naman kasi pwede naman nilang isulong ang kapayapaan eh. Bakit hirap na hirap silang gawin yon, di ba? Na tipo na kahit ganun ka, pwede ka naman makipagkasundo sa gobyerno. Di ba mas maganda yon? Kasi malawak na rin ang napupuntahan nila. Kasi talagang inaano talaga nila is ayaw namin yan, ayaw namin mamuno yan, parang ganito. No, sa lahat ng namumuno, hindi talaga sila pumapabor kahit kanino, lalong-lalo na dito kay FPRRD. So siguro kung maganda is subukan na yung ganun, pero hindi siguro matagal na rin yan eh. Parang yun na talaga, iba talaga ang paniniwala nila, hindi na talaga magbabago yun. Nire-respeto natin ang paniniwala nila. Pero sa akin lang is bakit hindi na lang subukan yung kapayapaan, di ba?
Yung hindi na kailangan na gumamit pa ng kung ano-ano, na kontrahin pa ang gobyerno sa hindi magandang paraan. No, pwede nilang ipaglaban ng mga karapatan nila sa mapayapang paraan, 'di ba? Ganun naman eh. Kongreso tayo. SMNI, na ano na ba natin SMNI? Nagtataka ako sa SMNI bakit wala pong media outlet na sumusuporta. Asan po yung mga nananawagan ng media freedom of the press? No? Tsaka ang bilis ng reaction ng mga congressman, no? Hindi niyo po ba napupuna? Binanatan si Martin kahapon. Ngayon, meron na kagad aksyon. Isang araw. O nung isang araw, tapos kahapon may aksyon na agad. Grabe, no? Antindi nung pagsalag nila para kay Martin. Nakakatakot po. Ako, natatakot po ako kasi nung sila Pangulong Duterte, matapang po magsalita. Pero never po yung ano kagad, yung instant na gamit kagad yung Congress. Yung buong Congress talaga kagad. Imbisigahan natin ng SMNI, titignan natin, tatanggalan natin sila ng prangkisa. Walang palipaliwanag eh. Wala man lang silang nagre-request po kami sa, di ba kung kayo parang mali naman yun eh. Meron tayong freedom of expression. Parang ganun ba yun? Tatawag doon. Meron tayong karapatang magsalita. Meron tayong karapatan na ilabas kung ano ang mga saloobin natin na hindi dapat nila pinipigilan. No? Bakit nila pinatatahimik o tinatanggal yung mga ano na yon, mga programang yon, o kahit ba bumabatikos o gumaganto? Hindi na po kasi katulad ng dati yan. No? Ngayon meron na tayong demokrasya, malaya na tayong magsalita. So ang ibig sabihin is nasasaktan sila, na totoo ba ang sinasabi laban sa kanila? Parang inaamin kasi nila yun eh, na totoo, nasasaktan kami sa sinasabi nan. Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka maapektuhan dun. No? O sige, karapatan nilang magsalita, bahala silang magsalita kung ano gusto nila sabihin sa atin. Pero kapag ikaw is pinipigilan mo, may ibig sabihin yun. So, normalidad lang ang buhay. May nakita ka po to 1.8, pinagpapaliwanag po namin, no, itong SMNI. Paano po nila, ano po yung basis nila na sinabi nila na may 1.8 billion travel expense, etc. etc. Sana po ipaliwanag to ng SMNI kasi kung hindi nila mapapaliwanag, mapipilitan kaming ganun man lang wala talagang SMNI imbestigahan, patatanggalan kaagad ng prangkisa. Fake news naman, fake news agad. Wala nang, alam niyo yun, walang magpaliwanag kayo, walang ganun eh. Kaya Pangulong Duterte, bagamat bumibira, wala pong mga legal sanction agad. Banat ka ng banat sa anong tawag doon? Sa injection. Lika, bumili ka, bigyan kita. Ayon, natating natunghayan ang video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan, pwede naman nilang na ipaliwanag kung ano yung sinasabi ng SMNI tungkol sa kanila. No, kung may depensa sila sa sarili nilang ganun, bakit sinasabi nyo ganto, hindi totoo yan, ganto, ganyan, ganyan. Ipakita nila, 'di ba? Para walang problema. Kasi ganyan, tinanggal mo yung SMNI, ganto, ganyan. Parang may tinatago ka pa rin, 'di ba? Kaya dapat ipaliwanag nyo na lang, no? Ipaliwanag nyo para malinawan. So kung maipaliwanag nyo ng maayos at ma-convince lahat ng tao sa paliwanag nyo is lalabas na mali yung SMNI sa sinasabi nila laban sa inyo. Ganun lang naman yun eh. Pero kung ipapatanggal yung SMNI, may ibig sabihin nun is guilty na ayaw nyong madinig o mapag-usapan yun. Ayaw nyong ma-open. Diba? Kayo mga katunay, ano komento nyo tungkol dito? Yung mga opinion nyo. Comment nyo lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.